upang matulungan pa siyang maiproseso ang mga mabibigat na pangyayaring pinagdaanan niya. Ipinakausap namin si Nicole sa isang espesyalista. Parang mabilis yung naging recovery niya. Wala na siya dun sa denial stage kasi naka 3 weeks na. Sabi niya, nasa pagtanggap na siya, unti-unti. Kasi alam naman niya wala na siya magagawa. So, wala siyang pwedeng gawin kundi magpatuloy, tanggapin at magpatuloy. At gusto kong banggitin yun kasi yun ang nakakapagpa-cope sa kanya. Yung will na hindi siya stop, hindi siya masa-stuck. Ang payo na lang ni Doc sa kanyang mga kamag-anak. Hindi naman siya nag-open up about sa death or memories na pangit, na nakakalungkot. Huwag nang pag-usapan. Parang kung ano lang kailangan, nabawa, humingi ng tulong. Hindi, yung tulong na yon i-offer. Bumisita rin kami sa kanyang eskwelahan para ibigay ang mga handog naming regalo at magandang balita para sa kanyang kinabukasan. Una na riyan ang mga bagong damit at gamit pang-eskwela. Maraming salamat po sa inyo na nagbigay ng tulong. Malaking tulong po ito para di na rin po ako mamili ng mga kailangan pa pong gamit. Bukod dito, may gusto rin ipahatid ang pamunuan ng eskwelahan kung saan siya nag-aaral. Ito yung maibibigay namin sa iyong tulong para makamit mo, ma-reach mo yung iyong pangarap na makatapos sa pag-aaral. So, tanggapin mo ang certificate na ito na katunayang ikaw ay makakapagtapos at magiging degree holder in the near future. Thank you po. Congrats! Salamat po. Abutin mo lang yung pangarap mo, ha? May dagdag pang gamit mula sa eskwela. Maraming salamat po, ma'am. Nagbigay rin kami ng tulong pinansyal kay Nicole para sa kanyang pagbangon at mga pangarap sa pag-aaral. Sasabi ko lang po talaga, maraming salamat. Naway magsilbing pag-asa ito para kay Nicole at patunay na sa kabila ng trahedya, may mga taong handang umalala. Makakaasa po kayong hindi ko po sasayangin lahat ng tulong na ibinigay niyo po. Maraming bagyong daraan sa ating buhay.